Hello, magandang hapon. Um, Happy New Year pa din. Happy second month ng New Year na to. Ayan. So, kung naalala nyo pa, last week pinag-aralan natin yung John 4, 1 to 26, kung saan yung character natin doon ay yung Samaritana o yung babae na siguro masabi natin wala siyang kaibigan, walang tao na gustong lumapit nga sa kanya, kaya or siya yung umiwas sa mga tao. 'Di ba? Yung sabi nga doon nung pinag-aralan natin, tanghali siya kumuha ng tubig kasi itong babaeng ito maaaring meron siyang kasalanan na nagawa, tapos yung mga tao sa paligid niya ayun, hindi siya gusto. Pero makita natin na itong taong ito, nagpakilala ang Panginoong Hesus sa kanya. At unti-unti nga, na-discover din ng babae na to na si Jesus Christ ay isang propeta. Pero tingnan natin ngayon ano yung katuloy ng kwento. Ang ating pag-aaralan ngayon is nandito sa John 4:27 hanggang 42. Ayan. John 4:27 to 42. So sige, bago tayo magsimula, manalangin muna tayo. Pwede nyo namang i-pause kung hahanapin nyo na lang din para, ayun, hindi masayang yung natataranta kayo habang um, naghahanap. Ayan. John 4:27 to 42. Sige, manalangin tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa mga bagay na inyo pong pinaparanas sa amin sa araw-araw, sa pagising sa amin, sa pagbigay ng malakas na katawan. At niwala po kami na mayroong purpose kung bakit kami binibigyan ng lakas sa araw-araw, ng maganda pong kalusugan, upang kami po ay makapagtrabaho, upang kami ay maka-earn po ng pera. At tulungan nyo kami sa pag-aaral namin sa hapon na ito, na kayo ang maluwalhati at patuloy kaming hingi ng tulong sa Banal na Espiritu. Salamat po, Panginoong Diyos, Ama, na sa mga napag-aralan namin ito ay mabibigyan po kami ng mga kaisipan kung paano to ma-apply sa buhay namin. Salamat po sa buhay na walang hanggan na naghihintay dahil po sa ginawa ng Panginoong Jesus. Tulungan nyo kami na maintindihan namin ito ng personal at maikwento din po namin ito sa mga kasama po namin sa buhay po namin. Tulungan niyo po kami na maging pagpapala ang mga bagay na ito sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Matthew 4:27 hanggang 42. Sige, tuloy natin. Ito na yung last, siguro atras na yung konti. 26, ito yung sinabi ni Jesus. Akong kausap mo ngayon ang iyong tinutukoy. Diba? Parang sinabi nga ni Samaritan woman, Samaritana, ikaw ba yung Kristo? Ikaw ba yung tagapagligtas? Kasi yun yung hinihintay namin. So, nagpakilala nga si Jesus. So, verse 27, di ba nga mag-isa lang si Jesus noon? Dito sa 27, dumating na yung kanyang mga disciples, yung 12. Sabi dito, dumating ang kanyang mga alagad ng sandaling iyon. At nagtaka sila nang makita nilang nakikipag-usap si Jesus sa isang Samaritana. Kasi nga hindi yun usual na hindi nga rin usual na doon sila dadaan. Pero merong purpose kung ba't doon dumaan sila Jesus. Kumbaga hindi sila nag-long cut, pumunta sila doon for the sake, si Jesus Christ, gusto niya talagang ma-meet itong taong ito. So, yun din yung misteryo ng pagiging Diyos na katawan tao niya. Isa doon is yung kaalaman niya sa puso ng mga taong gustong kumilala sa Kanya at gustong maghanap talaga ng salita ng Diyos. At itong babaeng ito, isa ito doon sa mga ginamit ng Panginoong Diyos upang makakilala yung mga maraming tao. So, tingnan natin yung kwento na yun. So, ayan, dumating na yung mga disciples, nagtaka sila bakit nakikipag-usap si Jesus. Ngunit isa man sa kanila, walang nagtanong sa babae, ano ang kailangan ninyo? Wala ring nagtanong kay Jesus, bakit ninyo siya kinakausap? Kumbaga, nakimarites lang sila sa utak nila, bakit ganun? Ba't nakikipag-usap si Jesus? Pero hindi sila nagtanong. Ayan. So, kumbaga siguro nahiya sila kay Jesus and ayaw din nila ma-offend yung babae. Pero pagkatapos nung nakita na siguro nung papalapit nila na sila dun sa nag-uusap na si Jesus at yung Samaritana, dun sa may balon. Verse 28, ito. Iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon, verse 29, hali kayo, tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo? So, kumbaga, nagpatotoo siya dun sa mga tao sa loob ng Samaria, dun sa bayan na uy, meron akong nakitang tao doon na sinabi niya kung ano yung background ko, kung ano yung mga bagay na nasa isip ko,
ano mo yung mga ginawa ko dati? Ano yun din yung ginagawa ko ngayon? So, kumbaga, na-curious siya. So, sabi niya dahil doon sa kanyang nalaman, binagi niya doon sa mga tao. At hindi siya nagdalawang isip. Nung nalaman niya yung mensahe ni Jesus Christ, nagdiretso siya na itong natutunan kong to, hindi lang dapat sa akin ito, kundi ito ay dapat matutunan ng mga tao. At isa ito sa pinaka-purpose din ng pag-aaral natin ng Biblia, na kung tayo ma-encounter natin si Jesus, kagaya nitong babae na ito, unti-unti, mabanggit din natin to sa mga kaibigan natin. So, tungayan natin yung mga ginawa pa sa kwento na to. So, verse 30, kaya't lumabas ng bayan ng mga tao at nagpunta kay Jesus. So, alam natin, medyo nasa ibang lugar yung balon. Kumbaga, sige, para ma-picture out natin, siguro yung balon is nandun sa may, sabihin natin sa may, hindi naman siguro aabot ng Sikatuna. Pero medyo malayo din siguro ito kasi kukuha na nung tubig tsaka ano. Pero hindi man siguro ganun kalayo. Pero malayo-layo din. Ayan. So, hindi naman sobrang layo pero ayun. Kailangan maglakad pa. So, pumunta na nga, naglakad yung mga tao sa bayan na kukuha sila ng tubig. Pupunta sila dun sa kuhaan ng tubig kasi nandun si Jesus Christ, di ba? Dun nga iniwan. Okay, verse 31, samantala, makailang ulit na sinabi ng mga alagad kay Jesus, Rabay, kumain na kayo. Ayan. Ibig sabihin, kasi nga, bumili nga sila ng pagkain or pwede nilang lutuin, sabi, kain na po kayo. Pero verse 32, bumalik yung kwento nga dun sa naiwan na si Jesus at yung 12 na disciples. Verse 32, ngunit sumagot siya, ako'y may pagkaing hindi ninyo nalalaman. Bigla siyang nagsabi na ako may pagkain ako na hindi niyo alam. Wala nga siyang dalang pagkain kasi nga siya inutusan yung mga disciples na sila yung bibili. Kaya ito yung naging tanong ng mga disciples sa verse 33. Kaya't nagtanong-tanongan ang mga alagad, may nagdala kaya sa kanya ng pagkain? Meron bang nagdala sa kanya ng food? Tayo nga inutusan bumili ng pagkain. So, nagtaka sila ano yung ibig sabihin ni Jesus. Verse 34, sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang pinapagawa niya sa akin. At sabi sa verse 35, hindi ba sinasabi ninyo 4 na buwan pa at anihan na? Sinasabi ko naman sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid, hinog na ang trigo at handa na ang anihin. So, dito muna tayo mag-focus sa verse 34. Sabi sa verse 34, si Jesus Christ, ang kanya daw pagkain, gawin daw yung utos ng nagsugo sa kanya. At ang nagsugo sa kanya, walang iba kundi ang Diyos Ama. Alam natin, di ba, may 3 person ang Diyos, ang Ama, Anak, at ang Banal na Espiritu. Ang nagkatawang tao ay si Hesukristo. So, ito, pwede nating illustrate na si Jesus, bilang Diyos na nagkatawan tao, nagpakumbaba siya na siya yung susunod doon sa Diyos Ama at ang Banal na Espiritu din pagdating na siya ay bababa na. Kasi dito, si Jesus Christ, siya pa lang yun nandun sa lupa. Yung Banal na Espiritu nandun pa sa langit kasama ng Diyos Ama. So, balikan natin ito. So, sabi dito, na yung pagkain daw niya or yung pinaka-purpose ng buhay niya isumunod doon sa Diyos Ama. At walang iba kundi mabuhay ng walang kasalanan, tapurin ang batas, at ipakalat ang salita ng Diyos at sa uli ng kanyang buhay is mamatay nga para sa krus, para sa atin doon sa krus ng Kalbaryo. At ito yung gustong ipagawa ng Diyos Ama sa kanya. And then biglang lumipat si Jesus Christ. Sabi niya sa verse 35, hindi ba sinasabi ninyo 4 na buwan pa at anihan na? Sinasabi ko naman sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid, hinog na ang trigo at handa na ang anihin. Kumbaga, lumilipat yung kwento ni Jesus Christ patungkol na ito yung purpose ko. Bilang Diyos na nagkatawang tao, bilang tagapagligtas, nasundin ko talaga ang Diyos Ama para maligtas ang sanlibutan. Tapos verse 35, lumipat yung kwento, ito ay papalipat doon sa Samaritana. Kasi 'di ba yung Samaritana, pagkatapos niyang matutunan yung salita ng Diyos o yung buhay ni Jesus Christ, ikinalat niya sa mga tao, pero hindi pa nila na-meet si Jesus. Pero dito, ang ilustrasyon ni Jesus Christ is tungkol sa pag-aani, 'di ba? Diyan sa baba, nag-aano tayo o nakatulong ako doon minsan. Isang beses lang. So, pero ang laging ginagawa, 'di ba?
nagtatanim. Tapos, siguro lalagyan ng pesticide, insecticide. Tapos, lagyan ng fertilizer para makita natin yung magandang tubo, magandang palay. Kasi kakainin niya ng mga hindi magandang insekto, tapos pwedeng kainin ng mga ibon. So sabi dito sa verse 35, ang ilustrasyon ni Jesus Christ, 4 na buwan bago makaani ng mga bagay-bagay. Pero sinasabi ni Jesus Christ, hindi na kailangan daw magtanim. Sabi dito, masdan ninyo ang mga bukid, hinog na ang trigo at handa ng anihin. May mga bagay na kailangan ng anihin ngayon, pero hindi nyo alam, hindi kayo yung nagtanim. Ito yung gustong sabihin ni Jesus Christ. So, tingnan natin kung ano yung pinaka gustong sabihin ng mga bagay na to. So, verse 36, ang umaani ay tumatanggap ng kabayaran at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Kaya't magkasamang magagalak ang nagtatanim at ang umaani. Kumbaga, kunyari, sa pagtatanim, yung nagtanim at saka yung nag-ani, parehos yun na natutuwa kasi meron na silang kikitain. Kumbaga parehos silang nagbe-benefit dun sa kanilang tinanim. Magkaiba yung may mga times na iba yung nagtatanim, iba din yung nagha-harvest. Okay. So dito sa verse 37, may iba naman na ayan, 'di ba? May iba naman sa pagtatanim at pag-aani, ang nangyayari isang tao lang. Pero dito, gustong sabihin ni Jesus, may iba't ibang gumagawa nito. So tingnan natin paano ito ma-apply sa kanila. Verse 37. Dito nagkakatotoo ang kasabihang, iba ang nagtatanim at iba naman ang umaani. Verse 38, isunugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo itinanim. So, ang sabi dito, si Jesus Christ daw, sabi niya, nandito kayo mga disipulo ko para kayo ay mag-aani ng mga hindi ninyo tinanim. Kumbaga, meron kayong mga bagay na kumbaga parang kapakinabangan sa inyo pero hindi kayo yung nagsimula nung trabaho na ito. Patungkol sa mga tao. May mga time sa buhay ng isang mananampalataya na hindi siya yung nagsimulang magturo doon sa taong yon patungkol sa salita ng Diyos. Pero nakita natin na bumubunga na siya. Kumbaga parang ganito, hindi naman ito yung unang beses na nag-aral tayo ng salita ng Diyos. May times na nagturo sila mama, sila papa, sila pastor, sila ate, at iba pang mga tao simula nung maliliit pa kayo. Hindi ito yung isang beses. Maaaring naalala nyo yung Pasko, naalala nyo yung mahal na araw, at mga ilan pang mga bagay na nakapagpaalala patungkol sa Diyos na nagkatawan tao, si Jesus Christ. So sabi dito, verse 37, nagkakatotoo ang kasabihang kasabihang ang nagtatanim at iba naman ang umaani. Isinugo ko kayo upang anihin ang hindi nyo itinanim. Iba ang naghirap dito at kayo naman ang umani ng kanilang pinaghirapan. Na may mga time 'di ba na siguro sa buhay natin, ilagay natin sa pag-invest natin sa mga bata. May mga times na meron pong mga magulang na grabe sila magbigay ng oras nung maliit yung bata na talagang itong batang to lalaki na makadiyos, lalaki na magamit talaga ng Panginoon sa ministry niya patungkol sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Pero yung batang yun, tinuturuan lang siya pero parang walang nangyayari. Pumapasok dito yung salita ng Diyos, lumalabas sa kabila. And may mga ilang beses na namamatay yung magulang. Hindi niya na nakita nung paglaki ng bata. So, nung namatay yung magulang, hindi niya nakita yung ani. Pero paglaki ng bata, may mga times na nagkakaroon talaga ng totoong takot sa Diyos. Kumbaga, yung timing ng lahat ng bagay, hindi talaga pinaka-importante kung ikaw ba yung nagtanim o ikaw ba yung nag-ani. Kundi, ang pinaka-point is, nag-take part tayo doon sa bagay na binigay sa atin ng Panginoon. And ang example dito is yung Samaritan woman. Hindi ginawa ng mga disciples yung ginawa nung Samaritan woman. Sila yung laging kasama eh. Hindi siya nagsabi na, oh, ito si Jesus na yung tagapagligtas. Hindi nila ginawa yun. Kasi iba yung purpose nitong mga disciples na ito. Ang purpose nitong babae na ito, ang magtatanim sa kanya, si Jesus Christ. Tapos ito namang babaeng ito, magkakalat siya nung natutunan niya kay Jesus Christ. Siya rin yung magtatanim sa ibang mga tao. At yun nga yung ginawa niya, di ba? Gusto niya na yung mga taong yun makita si Jesus Christ. At ito yung sinasabi na pag-aani ng mga disipulo.
Yung mga taong ito, pag nakilala nila si Jesus Christ, itong mga disciples, sila naman yung magte-train nitong mga taong ito na nandito sa Samaria, na sila naman ay lalago at sila din ay makakapagtanim sa iba. So, ayan. So, tuloy natin verse 39. Ayan, maraming Samaritano sa bayang iyon ang naniwala kay Jesus dahil sa patutuo ng babae. So, kumbaga dumating na yung mga Samaritan doon kay Jesus Christ, nakilala nila si Jesu Kristo. At bakit daw? Dahil sa patutuo ng babae. Isang babae na hindi gusto ng mga tao, isang babae na maaaring inaayawan dahil sa kasalanan, dahil ganun nga yung background niya, meron siyang 5 asawa, tapos nawala na tong mga to, ang kasama niya ngayon, hindi niya asawa. So, kumbaga, isang babae na hindi maganda yung past, pero binabago siya ng Panginoong Diyos. At kagaya din sa atin, di ba? Patuloy tayong binabago ng Diyos. So, sabi dito, maraming Samaritano sa bayang iyon ang naniwala kay Jesus dahil sa patutuo ng babae. Dahil dun sa kinuwento niya na ito na yung Mesiyas, ito na yung Kristo. At sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. Ayan, di ba? Na napatutuhanan niya na ito yung maaring Mesiyas, Kristo, dahil kilala niya ako first time namin magkita. Ayan, so verse 40, kaya't pumunta sila kay Jesus at nakiusap na tumigil muna siya roon at tumigil nga siya roon sa loob ng 2 araw. Nagpray sila na, Jesus, pwede ba? Or nagsabi sila kay Jesus, pwede ba na 2 araw ka magstay dito? Kasi, marami pa kami gustong matutunan sa iyo. At isang magandang isip din yun sa atin na sana sa pag-aaral din natin ng salita ng Diyos, ayun, kayo Kuya Anoy, Justin, si Maymay, ayan, na hindi lang talaga dahil sinabi na mag-aaral ng salita ng Diyos, kundi niwala naman tayo ang Diyos nagwo-work sa bawat isa Hindi ko man kayo maisa-isa, pero sa buhay natin, mapapatanong din talaga tayo ano ba talagang purpose ng buhay na to? Kung mapansin ninyo, yung bahay hindi pa rin tapos hanggang ngayon. Ang dami pa rin ginagawa. At kagaya nun, na hindi natapos yung bahay, yung buhay natin hindi pa tapos hanggat hindi pa ito matapos Na patuloy tayong tinuturuan ng Panginoon, patuloy tayong work in progress, pero naniniwala tayo na meant tayo or sana sa araw-araw ng buhay natin, mas lalo tayong nagsusurrender sa Panginoon. So, ito yung gustong mangyari nung babae dun sa mga Samaritano, sa mga kalahi niya. Kasi yun yung na-experience niya So, tayo, yun din yung prayer namin na itong mga pag-aaral na to is mailagay talaga natin sa puso natin. So, sabi dyan, pinastay nila si Jesus kasi gusto pa nilang matuto patungkol sa salita ng Diyos. Verse 41 at 42, marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. So, hindi lang yung grupo na yun, kundi maaring nagtawag din sila ng iba pang mga Samaritano dun sa lugar ng Samaria. So, verse 42, pagkatapos sinabi nila sa babae, naniniwala kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin siya. So, pakinggan natin sa verse 42, ito yung patutuon ng mga Samaritano. Naniniwala na kami ngayon sa iyo. Hindi lang dahil sa iyo, kundi dahil sa sinabi mo, hindi dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin siya. Sila mismo, narinig nila si Jesus Christ na nagturo. Sila mismo, kung ano yung na-experience ng babae, na-experience din nila. At sabi nila, alam na namin siya nga ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Sila mismo na-confirm nila na si Jesus Christ yung tagapagligtas. Sila mismo narinig nila na itong taong ito yung propeta na hinihintay natin. At kung mapapansin po natin, ito din yung prayer ng bawat mananampalataya. Na hindi lang siya kinukwento, hindi lang siya sinishare sa iba, kundi ma-experience din ng taong sinishare natin ang Panginoong Jesus. At ito po, siguro pagkatapos nating mag-aral, malapit na rin tayo matapos dahil tapos na yung mga verses. Kung sa tingin ninyo hindi nyo alam kung paano magsisimula, siguro magsimula tayo na kausapin natin ng Diyos. Panginoon, ito yung mga natutunan ko sa Bible, ito na yung mga napag-aralan naming mga karakter sa Bible. Kausapin mo siya na buhay siya. Kasi buhay talaga ang Diyos Para siyang ganito ba, pwede mong kausapin na hindi mo kailangan magtago sa Panginoon kasi alam ng Diyos yung puso natin Kung gusto ba na talaga natin siyang makilala, hanggang ganito na lang ba?
na hindi ito relihiyon na kung bakit tumigil sa mga kung ano-ano mga ginagawang mali ang mga mananampalataya kasi nagkaroon sila ng encounter sa Panginoong Hesus. Kagaya na nangyari sa mga Samaritano dito dun sa babae. Hindi lang sila naniwala dahil kinwento, kundi na-experience nila si Jesus Christ. Hindi man natin nakikita si Jesus face to face, pero dahil sa mga kwentong ito, napapatunayan natin na history talaga itong Bible, na merong nag-exist na pangalan ay Jesus Christ, at siya ay Diyos na nagkatawang tao, base sa mga kwento na ito. At yun nga yung pananampalataya. Hindi mo nakita pero pinaniniwalaan at pinagtitiwalaan natin. So, pray natin sa Panginoon. Panginoon, gusto ko pang mas lalong matuto tungkol dito. Panginoon, napagod na ako na kakahanap ng kasiyahan sa mundo na hindi naman talaga makakapunan ng puso. Na kung mapansin natin, siguro hinahanap natin yung kasiyahan natin sa mga bisyo, sa pagkain, sa pera, sa katanyagan, sa stability ng buhay. Pero kung wala ang Diyos, walang pag-aaral ng salita ng Diyos, ito yung tinapay ng buhay na mapag-aralan natin yung salita niya. Na sabi nga, kung yung katawan natin kailangan ng pagkain, kailangan ng tinapay, ng tubig, kailangan ng pagkain na masustansya. Yung spirito din natin, kung hindi natin papakainin ng salita ng Diyos, manunuyot to. At pwedeng mawalan tayo ng gana sa Panginoon talaga. Pero salamat na nakakapag-aral tayo ng ganito every Saturday or every week na may paalala na may purpose ang buhay natin. Na magamit para sa Kanya, hindi lang dito, kundi ma-apply natin sa buhay natin. So, ayun. Praying pa rin patuloy na sa bawat isa sa atin, kila mama, kila papa, na ma-apply talaga yung salita ng Panginoon. Kung paano na-experience ni Samaritan woman, at nakita natin, hindi lang na-experience, okay, na-experience ko si Jesus, tapos na hindi. Ang ginawa niya, ikinuwento niya to doon sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang mga tao doon sa Samaria, na kailangan din nilang makilala ang Panginoong Jesus. Sige, manalangin tayo. Nakilang Diyos, salamat po sa patotoo ng Samaritan woman na ito. And nananalangin po kami patuloy na kami po bilang mga tagasunod ninyo at tagakinig, na kayo po ang patuloy na pakinggan namin at sundin. Naniwala po kami na maaring nagkaroon po ng mga problema sa buhay. Una, dahil kasalanan po namin. Pangalawa, meron mga problema na dahil din po sa ibang tao. At ito po ay may pahintulot ninyo, na ito po ay naging oportunidad sa amin upang magpakumbaba sa inyong harapan at patuloy po na kami po ay humingi ng tawad, humingi ng tulong sa inyo. At kami po ay humingi ng tawad, Panginoon, na maraming beses sa buhay namin na kaya lang kami lumalapit dahil humingi lang kami ng tulong sa inyo. Kundi sana kami po ay talagang nagsasamba sa inyo at palagi naming hinahanap ang inyo pong presensya. Salamat po sa inyong salita na nagiging paalala sa amin na ang pagmamahal niyo po sa amin ay hindi natatapos, na hindi kayo nagiging impatient sa amin, hindi kayo nagmamadali sa amin, na may time na magtanim, may time para mag-ani. Pero tulungan niyo po kami na maging kasiyahan kami sa pagtatanim ng salita ng Diyos at pag-aani din po nito. Tulungan niyo po kami na maging pagpapala sa mga taong nasa paligid namin, at kayo po patuloy mag-ingat sa amin sa mga gagawin namin. Salamat po sa kaligtasan dahil sa Panginoong Hesukristo. At nawa, ito po ang maklaro sa aming mga puso't isipan. At salamat po sa mga bagay na ito, hindi namin deserve. At kayo po ang maluwalhati sa aming mga buhay. Lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Diyos tagapagligtas. Amen. Salamat! Bye-bye!